Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Hindi sumang-ayon si Marlon kay Artemio sa kagustuhan nito noong sila'y nag-usap sa pamamagitan ng cellphone. Matapos ang kanilang pag-uusap, panatag si Artemio at unti-unti nang nabuo ang kanyang tiwala. Isang gabi, muling nagpakita si Jabla. Tahimik siyang nagmasid sa paligid ng bahay ni Artemio. Habang nasa may bakuran, napansin ni Artemio ang kanyang presensya. Hindi siya nag-aksaya ng oras at dali-daling umakyat sa bubong. Ngunit si Jabla hindi rin nagtagal. Mabilis siyang tumakas, subalit nasulyapan pa rin ni Artemio ang anino ng kanyang paglayo. Hindi tumigil si Negra Jabla sa kanyang pagtakas. Naalala niyang dapat siyang magtago sa bahay ni Gadon. Sa mga sandaling iyon, naroon si Shona na siyang nakatira sa bahay. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Ha? Si Dahlia pala yun? Siya rin ang umakyat dito sa rooftop. Ay, akala ko may tao nga rito sa bubong kasi may ilaw na nakakasilaw. Ma'am Ivana, ba't nandito kayo? Hindi ako makatulog kaya umakyat ako dito para magpahangin. Pero parang lumalamig na yata. Ako rin. Nagising kasi ako nang narinig ko yung parang ugong ng sasakyan na galing dito sa rooftop. Pero naisip ko, baka helicopter lang yon. Kasi lumayo naman ng tunog. Ay oo nga.
Parang narinig ko rin yun. Yung ugong ng sasakyan. Ano kaya yun? Hindi ko rin alam. Baka may dumaan lang na sasakyan sa kalsada. Siguro, nagkataon lang na sabay nating narinig. Oo, di ayos na. Wala na tayong dapat isipin dyan. Oo nga naman. Nakakatuwa kayong pakinggan, ma'am. Masarap sa pakiramdam yung tawa nyo. Ha? Oo, ma'am. Parang natatangay din ako. Masaya akong marinig yung tawa nyo. Pati yung masiglan yung pananalita. Alam ko kasing matagal kayong hindi naging ganito. Ay, natatawa lang ako. Kasi sabi mo, ipagpaliban na lang natin yung sasakyan na dumaan sa kalsada. Halata namang dito sa taas nagmula yung ugong na yun, di ba? Oo nga naman. Kaya nga sabi ko, wag na nating problemahin kung ano yon. Tama ka dyan. Sobrang lamig na. Sige. Anong gagawin natin dito? Gabi pa naman. Ha? May kaluskos. Siguro si Artemis yan. Isa siguro siya sa mga dumaan dito bago ako umakyat. Akala ko nandito siya kasi wala siya sa kwarto niya. Si Artemis. Oo, ilang beses na akong kumatok pero walang sumasagot. Akala ko nga nandito siya pero wala pa rin pala. Nandito pa rin sa farm yung si matandang Diabla. Saan naman kaya siya pumunta? Di ko siya nakita ng 2 araw. Maganda ang pwesto niya. Diyan sa ilalim ng puno. Baka nagre-relax siya noon. Ayos Oy, ang ganda ng pwesto mo dyan matandang Diabla. Mukhang komportable ka dyan Hindi mo alam. Anong komportable ang sinasabi mo? Komportable. Ang ibig kong sabihin, wala kang problema. Parang relax lang, ganun. Hindi ako tao. Ano ka mo? Hindi ka tao? Ano ka? Ay, nako. Ano ba itong nasabi ka, ha? Naku po, nakakatakot ka naman yata. Kung hindi ka tao, ano ka? Ay, basta. Matanda akong babae. Pero, hindi ako tao. Wala na. Tumatanda ka na siguro. Pero kahit matanda ka na, tao ka pa rin. Matanda daw pero hindi tao. Ano kalukuhan? Ay, wag mo akong pagtawanan na. Aray ko, bakit mo ako binatukan? Aray, ouch. Ay, sabi ko, wag mo akong pagtawanan. Naintindihan mo? Naku, ang tapang mo naman. Naku, parang bruwa talaga ang dating mo. Naku, Ayaw katakot ka. kung ako'y pinagtatawanan. Naintindihan mo? Ha?
Oo na, matandang tabla. Hindi na kita lolokohin, hindi na kita tatawanan. Aas na lang ako dito. Naku, nakakatakot talaga yung matandang yan. Sabi niya, hindi daw sa tao. Naku, talagang nakakatakot ang itsura niya. Bruha nga yata, yung matandang jam lang yun. Nakakatakot. Yung lalaking yon, pupunta raw para maghanap ng manok na ipapakain sa buhaya. Nako, kawawa naman yung buhaya kung magugutom kapag hindi ko siya ginambala. Baka ako na lang ang maghanap ng manok. Siguradong busog na naman si buhaya mamaya at matutulog siyang payapa kahit hindi ko pa rin nagagawa ang tunay kong plano. Yan ang bahay ng taong laging naghahanap sa buhaya. Nandyan kaya siya ngayon? Kung magpapakita kaya ako sa kanya. Pero baka magulat siya kapag nalaman niyang hindi ako isang karaniwang tao. Medyo nakalayo na ako sa bahay na yon. Kung sakaling makita ako nung taong may kakaibang lakas na dumating kanina, nako, baka hindi na ako makatakas pa rito. Sayang nga lang at hindi ko magamit ang mahika ng aking kapangyarihan para makalipad. Kasi, paano kung may makakita sa akin habang nasa area ko? Ay nako, kapag nangyari yun, tuluyan nang mawawala ang pag-asang magtagumpay ako sa misyon kong ito. Ang subaybayan ang mga nilalang na tulad kong ipinadala rito sa lupa. At malaman kung paano ko sila matatalo kapag nilapitan ako ng mga tao. Kailangan kong bumalik sa farm. Pero paano ako makakabalik kung hindi naman ako makalipad? At hindi rin pwedeng gamitin ang buhaya bilang alaga. Dahil dapat sana siya ang tutulong sa mabilis kong pagbabalik sa pinanggalingan ko.
Hihintayin ko na lang ang gabi. Pero, saan kaya ako pupunta ngayon? Ang mabuti pa'y maglalakad na lang ako. Pero, iwas-iwas ako sa mga tao. Baka matakot sila sa itsura ko. Hindi pa rin lumalabas si Ivana sa kwarto niya, Dahlia? Ay, hindi pa, sir. Nang tumigil kami kanina sa rooftop, kalagitnaan na ng gabi yun. Ano naman ang ginawa niyo? Bakit kayo nagpuyat? May narinig kasi akong parang ugong ng sasakyan. Ha? Parang galing sa itaas ng bahay. Narinig din daw yun ni Ma'am Ivana. Kaya lumabas siya at umakyat sa rooftop. Ganun pala. Sabi nga niya, gusto sana niyang sabihin sa'yo. Pero parang tulog na raw kayo kasi hindi mo binuksan ang pinto nang kumatok siya. Siguro tulog na nga ako noon. Yun din ang sabi ko sa kanya. Dahlia, ikaw na munang bahala kay Ivana. Habang hindi pa siya lubos na nakakabawi sa pagkakasakit niya. Opo sir. Siya naman talaga ang inaalala ko nitong mga araw. Magaling. Mabuti kong ganyan. Kumusta naman pala ang pag-aaral mo? Nung una, parang wala akong tiwala sa sarili ko. Pero ngayon, gusto ko nang ituloy. Ganun ba? Opo sir. Gusto kong patunayan na kaya ko. Kahit mahirap, kakayanin. Dapat lang. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, sir. Mabuti. O sige. Mauna ka na at marami ba akong gagawin? Opo, sir. Nahihiya talaga ako kay Sir Artemio. Ang bait niya. Pero parang ayaw niyang maisama ako sa mga plano niya. Siguro nga. Gusto niya laging siya lang ang ako sa lahat. Hindi ko nakakalimutan. Yung minsang sinabi niya nung tinanong ko kung ano ang bagay na nagpapagaan sa damdamin niya. Sinabi ko na kay Madam Shola na uuwi na lang ako. Pero ito, hindi ko pa rin magawa. Saan ba ako pupunta kung wala naman akong matirhan? Ewan ko ba? Siguro, eto na ang kapalaran ko. Ang manatili rito. Ha? Teka lang. Si matandang Diabla yun ah. Hala, pupunta yata rito. Nako, paano na yan? Hindi naman sa tao nakakatakot ang pangit niya. Baka aswang to. Aswang talaga. Hoy! Bakit? Natatakot ka na naman sa akin. Ay, hindi naman. Ay, kumusta ka na, matandang Diabla? Natatakot ka ba sa akin? Hindi Eh, bakit parang natatakot ka dyan? Ay, mukha kang buro ka. Pero, hindi ako buro ka, ha? Hindi ko naman sinabi yan ah.
Oh, Huwag kang aalis dito sa farm kasama ng mga tao mo. may aalis ako kung paparusahan mo pa ako. Kasalanan mo rin yaon Ah? kung mapapahamak ka. Aalagaan kita. Kasi takot ka pa rin sa buhaya na alaga mo. Siyempre paano kung kainin na ako? Oh, Ay, may dala ka namang proteksyon. sige na nga. Sige, papakainin ko pa yung buhaya. Pero, alam mo, sa totoo lang, nagtataka ako. Biglang nawawala. Nawawala? Oo, parang may magic yung buhaya na yun. Grabe naman ang lakas ng tawa niya. Ang pangit ang ngipin niya. Hindi mo alam. Baka mamaya, mag-iba na rin ang anyo ko. Grabe talaga yung tawa niya. Pangit ang ngipin. Ano daw? Ay, magiging langgam ka ba? May mahika ako. Huh? Hindi mo ba alam? Anong mahi ka? Ano ba yung sinasabi mo? Aha, tinatanong niya ang tungkol sa mahika ko. Oh, bakit hindi ka nang sasalita? Kung may mahika ka, ipakita mo. Salita ka, salita. Oh, gusto mo ba talagang malaman? Oo naman, gusto kong makita kung totoo yung sinasabi mo. Gusto mong malaman, ha? Baka pagsisihan mo. Oo. Sige na, gamitin mo na yung mahika mo. Baka mahigitan pa niya si Sir Ganon. Oo, posible. Magic? Mukhang may magandang plano ako rito. Ay, bakit hindi ka nagsasalita? Ay, alam ko na. Magtulungan na lang tayo para pareha tayong may magaling naman tayo, dalawa. Oo. Maganda yung sinabi mo. Sige, tutulungan kita. Sige. Ibig mong sabihin, totoong may mahika ka? Gagawin kitang maging alipot. Alipot? Ayoko. Nakakita na ako ng ganun. Maliliit. Gusto kong makita ang mahika mo kung gawin mo akong gwapo. May pag-asa ka pa bang gumwapo? Kung may mahika ka nga, kaya mo yan, di ba? Pag-iisipan ko kung anong mabuting gawin sa taong ito. Sige na. Gamitin mo na yung mahika mo. Niloloko lang yata ako nung matandang jablang yun. Pero parang may kakaiba talaga siya. Hindi ko alam kung tao ba siya o hindi. Pero isa lang ang sigurado. Kung nagkakamali ako, tama. Ay, naku, delikado. Baka ako pa ang lamunin ng buhaya. Pero, teka lang. Bakit nga ba hindi ako kinakain ng buhaya?
Siguro, kahit buhaya, may kabutihan din ang puso niya. Siyempre, ako ang nagpapakain sa kanya. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo